Mga dayuhan na pumupunta sa Pilipinas ay nakakakuha ng legit at authentic na passport or ng Philippine passport. Meaning guys, ng authentic ay totoong Philippine passport talaga siya na galing sa DFA. Samantala, ang mga Pilipino ay hirap makakuha ng Philippine passport, pero ang mga dayuhan naman na halata naman or obvious naman na hindi Pilipino ay madali sa kanila para makakuha ng Philippine passport. Ito ang pahayag ng Bureau of Immigration. Mamunahin ko na po itong pag-acquire ng mga dayuhan ng mga authentic Philippine passports and documents. Paano po nangyari ito at paano po yung naging verification ng authentication ng mga dokumentong illegally acquired? Yes, dun po sa mga cases na nai-intercept natin, bale, we have recorded at least 10 cases recently. Tinadaan po ito doon sa ating Forensic Documents Laboratory. Ito pong laboratory na to, kung nanonood po kayo ng CSI, parang ganun po, it has state of the art systems, mga machinery po that can look at documents in the microscopic level, and nakikita po lahat ng finer details ng mga security documents, and confirmed po through our laboratory at the documents po na pinipresent nitong mga 10 ito ay mga authentic Philippine documents. So ma'am, ano naman po magiging hakbang at prioridad ng Bureau of Immigration hinggil dito? Yes, Asip Weng, ito po talagang concern na ito is really siguro something na nakababahala for the Bureau of Immigration. During the Senate hearing po for the budget of the BI, nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa na isa po itong national security issue. And si Commissioner Tansinko po ay naniniwala at agrees to this. Kaya po bawat case na nai-intercept po ng ating mga tauhan sa ating mga paliparan, even dun po ng ating intelligence division, we forward it to the issuing authority and to the National Bureau of Investigation upang maimbestigahan po at mahanap ang source nitong mga dokumentong ito. Kasi sa nakikita po natin, mukhang malaking sindikato ito. Dahil hindi lang po isang uri dokumento, but different kinds of documents po ang naipipresent nito mga illegal aliens na ito para magpanggap or misrepresent themselves as Filipino citizens. Ma'am Dana, may coordination na po ba kayo sa Department of Foreign Affairs tungkol sa mga pasaporte na illegal na nakukuha ng mga dayuhan? Ano po ang tugon ng DFA tungkol dito? Yes, kinuordina po ito ng ating opisina sa kanila, and we are thankful naman po that they have committed to investigate itong scheme na ito. Sa nakikita po natin, sanga-sanga po kasi itong problemang ito. Hindi lang po sa pasaporte, kundi po sa ibang Philippine documents na ipinapakita ng isang foreign national sa pag-a-apply din po ng pasaporteng nyo. So, hindi lang po yung passport. Marami po siyang mga supporting documents na pinapakita na authentic as well, including po birth certificates na ginagamit po nila to pretend that they are Filipino. So, Ma'am Dana, bukod po sa Philippine passports, ano pa po yung mga authentic Philippine documents ang na-verify nyo na illegally acquired ng mga foreign nationals? May lead na po ba tayo kung paano po sila nakakakuha nito? Yes, dun po sa mga na-intercept natin recently, hindi lang siya limited to Philippine passports. May mga nakikita po tayong iba't ibang documents like driver's license, there was a postal ID, even birth certificates po, national ID. A week or 2 ago, there was a Pakistani national na aresto po sa Mindanao that was also misrepresenting himself as a Filipino. And meron po siyang national ID. So nakakabahala po ito because these foreign nationals, alam po natin na illegal aliens sila. In most cases, they are overstaying already. They have, iba po ang intention nila of going here in the of coming or staying here in the Philippines. That's why yung pagkakaroon po ng ganitong uri ng dokumento, authentic documents, makes it doubly difficult for our immigration officers kasi kumpleto po sila lahat ng mga papeles at authentic po ang kanilang mga papeles. Kaya nakikita po natin ito talaga as a national security issue. Nakakabahala at nakakalungkot ang ganito guys dahil napakadaling pasukin ang bansa natin. Pero sa ibang bansa, kapag batas ay batas talaga.
Nakakalungkot mang sabihin na nababayaran kasi ang batas sa Pilipinas dahil sa mga tiwaling nakaupo sa gobyerno. At tama yung sinabi sa video na pwedeng maging banta ito sa national security ng Pilipinas.